afternoon, okay? So, naririnig po ako. Naririnig po. Good afternoon po. Good afternoon. No? So, let's continue our discussion. But I hope everyone's well. No? So, maybe some of our classmates are not here because of certain reasons. No? Maybe because of the effect ng typhoon. But, I mean, halos lahat ay naapektuhan sila nga lang medyo mas malala. No? So, sabi nga ay give utmost, kumbaga ay consideration for those, siguro dahil mga wala pang kuryente sa kanila, no? So, but then, kahit ganon, sabi nga, ituloy ang life, no? So, we are to continue our discussion. No, so by 3 p.m. na kaya siyan ka na kasi possible mawala ng kuryente dito as well as yung internet. No, kaya kung hanggang saan ang abutin natin today ha. Kasi biglang may schedule. Ngayon lang minessage sa amin na by 3 p.m. So, kung mawala na bigla, alam niyo na yun. Okay po? Ha, pero mag start na tayo ng discussion. Okay po? Ha? Okay? So, pag nawala na si ma'am, ibig sabihin, nako, nawala na ng internet at ng kuryente sa faculty room. Okay ha? So, sige. Continue na tayo with our discussion. Allow me to share my screen. Okay. No. So, last time, ang diniscuss na natin is about the research design. No? And part of the research design is about the collection, no, ng ating data. We already discussed what are the possible research tools that we can use in collecting the data that we needed for our study. Now we proceed with the variables. No? So, yung variables po natin, maybe on other books, you can see other types of variables such as, like for example, meron tayo dyan mga intermediate, mga, anong tawag dito, meron tayong mga intervening, yan yung mga ganyan. But generally, for variables in research methods, meron tayong dalawang klase. No? General classification ng variables, which are the independent variable and the um, dependent variable. Okay? So, mag-start muna tayo with independent variable. Okay? So, yung independent variable or the IV, this is the variables that is being manipulated or being controlled ng ating pong mga researcher or kayo as a researcher. No, so these are being controlled para ma-observe po natin ano ba ang magiging effect niya pagdating dun sa ating pong dependent variable. Okay? So in terms or if we consider the cause and effect na relationship, ito po yung cause. Ano? So sabi nga natin, ang IV, yung independent variable, is in terms of manipulation, or this is manipulated. So sabi, we change, no, or we vary those variables for us to see ano ba magiging effect niya pagdating sa dependent variable. Sometimes we consider this also as what we call the predictor variable. Bakit? Because kumbaga, we assume, no, na since there is a change, there is something na nagbago, there is something na nagvary dun sa isa nating parameter, isang variable natin, of course, there is also a change pagdating doon sa dun sa effect dun sa ating dependent variable, no. Halimbawa na lang pagdating sa drying process, no, if we are to vary yung time ng exposure to a specific na temperature, no, sa isang bagay. No, kung halimbawa vinary natin siya into 1 hour, 2 hours, 3 hours. So of course, pag tagal na expose siya to a specific na time, there is a chance na mas mababa, of course, if we are to check yung
moisture content, which is the defect, the dependent variable, we can really say, pwede nating ma-predict na talagang mas mababa na yung moisture content or mataas yung moisture removal kapag through time. Ano? So also, pagdating po sa independent variable, there are different levels or conditions po. No? So pwede tayong again, sabi nga natin, mag-vary-vary, magbigay ng iba't ibang condition sa specific na variable natin. Such as, ayan, we have different treatment groups, meron tayong, for example, different dosage, different time points, no? So if we are to have an example, halimbawa, if we are to study, no, by examining ano ba ang effect ng tulog, no, pagdating sa test performance natin, wherein ang ating po na independent variable is the amount of sleep. So for example, we vary it from different yung range or yung time, 4 hours, 6 hours, and 8 hours. No, so diyan magdedepende anong mangyayari daw kapag binago-bago natin siya. Anong magiging effect niya pagdating sa test performance, no? So, as well as if in case we have an experimentation wherein we are to test ano ba ang impact ng iba't ibang klase ng fertilizer pagdating sa plant growth natin. Our independent variable will be the type of fertilizer wherein if we are to check, no, based on literature, we have two types. It can be an organic one or it can be a chemical one. No, chemical type ng fertilizer. No. While for the dependent variable naman, or this is denoted by DV, para hindi naman ganun kahaba, ano. So, kung kanina, ang independent variable, this is being manipulated, no, or controlled. Ito po namang dependent variable, ito po ay mini-measure at siya po ay ino-observe. No, ino-observe natin yung naging response niya doon sa naging change po doon sa ating independent variable. No, so, kumbaga, kung kanina, ang cause yung independent variable, ito naman pong dependent variable is the effect. No? Okay? So, in terms of, sabi nga natin, siya ay mini-measure. No? Pagdating sa measurement nitong dependent variable na ito, again, siya po, yung dependent variable natin na ito, ay, kumbaga, mini-measure natin yung outcome niya for us to see paano ba nagbago yung naging response niya doon sa pagbabago din naman sa independent variable natin. No? And then other books, we can say na siya po ay tinatawag na outcome variable. Kung kanina, predictor, no, predictor variable siya. Kasi we can predict now what will happen sa ating independent variable after we change or after we vary the independent. So ito naman, commonly, or other books, we can say that it is the outcome variable because siya yung reflection, no? Siya yung reflection ng naging result noong naging manipulation or control na ginawa natin during the process of the experimentation dun sa ating po na IV or the independent variable, no? And then also, in terms of, well, in the, kumbaga, sa item pagdating sa reliance, so, syempre, no, yun pong, sabi nga, yung value or yung result ng dependent variable natin ay nakadepende po or nagre-rely siya based sa changes na nangyari sa ating pong independent variable. No? Okay? So, for example, kung gagamitin natin yung example kanina, no, doon sa example natin kanina, kung ang study natin ay may kinalaman sa sleep, tapos ano ba ang effect niya pagdating sa test performance, wherein for us to measure yung performance, we can use test scores. No? So, here, ang dependent variable natin is yung scores. Kumbaga, ano kaya ang effect sa haba ng tulog natin, paano magbabago ang result ng ating exam. Sa ano po, yung sa online, yung di ba may link? Hmm? Nandano ka. Sige, meron tayong link doon. Tapos, sige, day 1, 2, 3. Tapos, ay, wait lang ha, wait lang. Tapos, ay, generate. Mag-generate ka. Ano yun?
link. Nandiyan pa rin. Wait lang. May klase lang ako, ma'am. At mawawala na ng kuryente. Okay. So, So, ano ba ang effect noong tulog, no? So, sabi diyan, o kapag ka ba maiksi lang yung tulog, kumbaga mababa ba yung grade, or kapag kumpleto ba yung tulog, dahil kumpleto ang tulog, maliwanag ang pag-iisip, no? Maraming masasagot, no? So, mataas ba yung grade? No? So, pwede natin siyang ma-assess doon. No? Same with yung example natin kanina, if we conduct yung experimentation, no, halimbawa ay yung use or yung iba't ibang klase ng anong tawag dito ng fertilizer kung organic siya or chemical based, no. Ano bang effect niya pagdating sa plant growth? We can measure it, pwede natin gamitin as dependent variable or the DV, yung halimbawa yung height ng plants, yung dami ng dahon, yung gaano karami ang mabe-bear niya na fruits, yun. Now, okay? So, ano ba ang relationship between the independent and dependent variables natin? No. So, yung independent variable natin is thought. So, kumbaga, it is expected that there is an influence or it may cause change pagdating din sa dependent variable natin. In line with, for example, for experimentation. So, if a researcher manipulates yung independent variable natin, then yung measurement yung measurement na makukuha natin pagdating sa dependent variable, uh, I mean, we are to measure yung dependent variable para ma-assess natin ano ba talaga yung effect noong naging manipulation na ginawa natin in that experimentation. No? So, sa example natin, halimbawa, if there is a researcher na pinag-aaralan niya is ano ba ang effect ng exercise pagdating sa weight loss. No? Pakaganda ng title na to, no? ng example natin. So, kung ang ating independent variable is the exercise and yung dependent variable is weight loss, for example, if we manipulate, halimbawa, we can change yung amount or yung tagal ng pag-exercise natin, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, or pwede rin naman na ang gawin natin na independent variable is yung type ng exercise, kumbaga kung cardio ba ito or what, yan. And then from there, we can measure ano ba ang naging change pagdating sa ating weight. No, gaano ba kalaki ang nabawas or talaga bang mababawas natin siya. No, okay po. So, it is very important na talagang malaman natin ano ba talaga ang independent and dependent variables natin, no. So it is very crucial, no, para makapag-establish tayo ng tama na causal relationship pagdating po sa research natin, no. So kasi wala naman kasing research na walang variables, no. So wala kang i-research kung wala tayong ma-identify na variables na iti-test natin mismo. So, it is important na we properly identify at the same time, talagang, yun nga, ma-identify natin ano ba yung variables na kakailangan din natin pagdating sa study natin. Since, siya po kasi yung factor natin in designing an effective na experiment para po experimentation, effective procedure or methods para makagather ng information para ma-avoid yung magkaroon tayo ng confounding factors or kumbaga sali-saliwa na result ng data. No? Kasi kapag ganun ang naging result, it may lead na magkaroon tayo ng, syempre, because iba-iba, kagulong-kagulo yung data na makukuha natin. Actually, wala tayong makukuhang findings. Magiging accurate yung conclusion na ma-establish natin. No. So, kailangan talaga, sabi ko nga sa inyo, when you are to identify the parameters, the variables that you are to establish or determine, pag-aralang mabuti. No, i-check talagang mabuti. Ano ba ang process meron, ang pinopropose mo, and then step by step, you are to identify ano ang kailangang ma-establish at ma-determine natin for each process. Okay? Okay po. So, natapos tayo ngayon with the um, variables. No? So, in line with these variables, isa sa, kumbaga, um, isa sa mga component ng isang parte.
ng ating um, manuscript or ng ating research manuscript, no? And isa sa part na iyon is the conceptual framework, no? So sabi, ma'am, anong difference niya? Kasi dinaanan na natin yung theoretical framework. Eh, sabi, based sa definition, ano din naman siya? Kumbaga, blueprint din siya din yung susundin natin, no? So, ang difference po ng theoretical framework sa conceptual framework is that, well, sabi nga natin, same lang naman, no? Ginagamit natin siya as the structure na para mag-guide tayo kung paano ba natin gagawin, paano ba tayo magko-conduct ng research, paano ba yung proseso on developing the project, yan, how are we going to solve a problem. The only difference is that, kumbaga, pagdating po sa information, no, pagdating sa information na nakuha natin, there is, we can say na, we can have yung way para ma-organize at ma-interpret yung information na meron tayo. No, doon kasi sa theoretical, more on ang information na nakalagay doon is about all the theories, theoretical knowledge na nakabase yung studies natin. While conceptual framework, it covers all. Nandyan po na meron tayong concepts, meron tayong theories, at meron din tayong tinatawag na model para mas maintindihan po natin. Sabi nga, para mas madali sa atin i-explain, mas madali sa atin ang ma-visualize, malaman ano ba yung mga relationship ng mga elements natin, yung mga factors, yung mga variables natin, doon po sa mismong study natin, paano ba sila naging related. Ano? So, itong tatlo pong components na ito for conceptual framework, siya yung building blocks ng ating frameworks. No? So, for example, for the concept, so sila yung mga key ideas, yung mga variables natin, yung phenomena na pinag-aaralan po natin. At the same time ay ina-analyze. While yung theories naman, no, so siya yung ginagamit natin, kumbaga sa kanya, yun yung basis natin, siya yung nag-i-explain, no, kung papaano ba na yung concept natin ay related talaga doon sa kinokonduct natin na study, no. So, these concepts and theories, it helps us to form yung tinatawag natin na hypothesis, or because of those information, kaya nating mag-predict, no, using that framework. No? So, sa example natin, dito kay Maslow's hierarchy of needs, no? Which can be a theory na pwede nating magamit to explain ano ba yung relationship between yung motivation ng employee tsaka yung sa performance niya. No? While yung third naman na component is the models. No? So, yung model natin, siya po ay yung simplified representation ng reality. No? Kumbaga, ini-illustrate paano ba na yung concept and theories are interconnected. So, commonly, these models are using, like for example, box, no, lines, arrows, double arrows, arrowheads, yan. So, gumagamit tayo niyan para talagang makita natin, for us to map out, ano bang relationships noong mga variables na iyon, yung mga factors na iyon, doon sa framework po natin. No? So, yung framework natin, ina-outline natin yung connection as well as yung interaction po between nung concepts and yung theories natin. No? So, ano ba ang purpose? Bakit tayo ay kailangan, or bakit meron tayong tinatawag na conceptual framework? No? Kasi una, no? Kasi, sabi nga, ginagamit natin siya as our roadmap pagdating sa ating research. No, papaano? Because using this framework, we can identify ano ba ang pag-aaralan natin at papaano ba natin siya pag-aaralan. No, it also helps on the process of formulating yung research question natin, paano tayo makaka-generate ng hypothesis, or even dun po sa overall na research design natin. No. So, yung second na purpose ng conceptual framework is that it helps in the process of organizing, on the process of
how are we going to categorize yung mga information po in a way na logical siya, na systematic, no? So, because of that, it is easier for us to understand. At the same time, it is easier for us to analyze yung mga complex systems or yung mismong problem na in-identify natin at the start na before conducting the research. Okay? Also po, the purpose of this CF, conceptual framework, is that it helps, no, to clarify ano ba yung various factors na meron tayo in our study or yung mga variables natin will interact to each other. So of course, since nakita natin sa conceptual framework, no, kasi doon i-identify, i-define natin at the same time i-illustrate natin yung mga relationship, mas madali sa atin ngayong maintindihan, no, malaman paano ba sila baga interconnected nga, no. And then yung number 4 is that it applies settings such as project in applied settings. For example, sa mga project management, sa system engineering, yan. So, importante itong conceptual framework kasi ginagamit siya lalo pagdating sa decision making. Kasi sabi nga natin, this is a flow chart. No? Pwede siyang flow chart, pwede siyang diagram, ano, so we can use it in decision making, pwede natin siyang gamitin in problem solving, no, because kumbaga it helps us to, kumbaga nakakatulong siya to provide a structured approach para makapag-analyze at yun nga, ma-address natin yung mga problems or issues natin, no. And ano ba ang importance ng conceptual framework, no? So unang-una na dyan is that it provides yun pong clear structure for understanding, no, yung scope. And of course, yung coverage, as well as alam natin kung ano yung gagawin natin, ano yung magiging direksyon ng ating research project, no. As well as it helps in maintaining yung focus, no. Dahil nga meron na tayong pinaka-structure, so ibig sabihin dito lang tayo mag-focus, dito lang yung gagawin natin conduct ng research, hindi na tayo lalabas. No, sabi nga may focus na dyan kasi may outline na diba? Meron na tayong mga concept na nilagay dyan, may mga variables na napag-aaralan talaga natin. So, mas madali na sa atin. No? And then also, it ensures that the study or project is grounded. Grounded po doon sa mga existing theories or knowledge. No? So, syempre, sabi nga, we provide those theories, no, those knowledge, kasi ginagamit natin siya as our basis, no, pagdating sa ating study or dun sa ating project. So, because of that, no, because naka-align tayo dun sa mga existing theories na iyon, no. So, nagkakaroon tayo ngayon ng, kumbaga nagiging credible at the same time valid yung nagiging results natin as well as yung nagiging findings po natin sa atin na study, no. And then also, yung conceptual framework po natin, it serves as a tool, no, for us to communicate, no. Kasi there are cases, no, na hindi lang naman ikaw mismo as a researcher ang magtitingin niyan ng conceptual framework. May mga halimbawa yung third party, yung mga panels mo, yung mga reviewers, yung advisor ninyo, even yung mga magbe-benefit or pwede yung mga magso-support sa kino-conduct mo na research, no. So, kapag may conceptual framework ka, mas madali sa kanila ang maintindihan, ano ba, papaano ba yung approach mo, papaano mo ipe-present, papaano mo i-rationalize yung study natin or yung project, no. Mas madali nang maintindihan because of that conceptual framework. Okay? So, ano ba ang application ng conceptual framework? No? So, this is basically used po in academic research, no, para ma-frame natin yung studies design as well as yung methodology. No? So, syempre, katulad ng nabanggit kanina, ginagamit natin siya as guide. No? Pagdating po sa execution ng mismong project,
no, papaano. So, syempre, dahil meron nga tayong conceptual framework, we can organize properly yung mga activities natin, yung mga tasks na kailangan nating gawin. And in line with those tasks and activities, pwede natin kumbaga makita ano ba yung mga goals, no, with for each task or for each activity. So, para ma-achieve yung goals na yun, ano naman yung mga processes na kailangan mong pagdaanan, no? So, having this conceptual framework also, it helps educators na ma-design yung curriculum natin, no? Yung process nung learning, no? Which can have, kumbaga pwede nating i-link with the educational theories pagdating sa practice natin. No. So, we can, because of this, no, because we can design this specific curriculum or learning strategy, no, so we can use this planning, we can also use this conceptual framework pagdating po sa pagpa-plan ng business, yan, business analysis or even decision making process. Okay, yan. So kanina diniscuss natin na ang conceptual framework po yan ay may tatlong components, the concepts, theories, and then yung models. Okay? So, i-discuss natin yung iba't ibang klase ng model na pwede natin gamitin pagdating po sa atin na study. So, actually, we can use, generally, meron tayong tatlo na pwede ninyong gamitin in the study, no, sa inyong research, no, or in the kind of research na meron kayo, which is design and development, designing process, no. So you can use the IPO model, you can also use the CDIO model, and then the last, which is the engineering design process. No. So, magsimula muna tayo dito sa IPO model. No. So, yung IPO, yan po ay, ang meaning niyan is input process output model po. No. So, input process output model, which is actually itong conceptual framework na ito or yung model na ito is actually used sa iba't ibang field of study po. Pwede siya sa engineering, pwede siya sa business, pwede siya sa IT, or even sa kahit na ano pong, again, field of study. No, because this is being used to describe yung structure ng system or a specific process. No. So ito yung pinakaluma na klase ng 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 model na ginagamit, no. Siya na yung napaka-general kasi niya na klase ng model, no. So this model helps in understanding and analyzing paano ba na yung input natin can be transformed through yung mga processes natin to produce yung target output po natin. No. So ano ba ang components ng IPO model? No. So yung component niya ay AD yung tatlo din, yung input process output. No. So magsimula muna tayo dun sa input. No. So yung input po natin, they are the resources. No. Sila po yung mga data or even yung materials po na kumbaga siya yung ipinapasok natin dun sa system, no, dun sa system or dun sa process po natin. So, ito yung mga inputs na ito, they are very essential pagdating sa para syempre gumana yung process natin para siya mag-function. And in the end, makapag-produce ngayon yung ating process, no, nung dinidesire natin na output. No. So, example, no, pagdating sa manufacturing process, um, inputs natin po yung, for example, raw materials, yung mga tao, labors, or even machinery o yung mga technologies po. For example, dun sa ano natin na design and development, banana leaf, to produce, ano nga ito, eco plate. No? So, ang raw materials natin doon, di ang anong tawag dito, yung banana leaf. So, you are to include yung concepts pagdating sa banana leaves. Anything and everything about banana leaves. No, who will use the machinery, what are the technologies that we can apply, that we can use for us to produce yung target natin na output na eco plate. No.
So, in line naman with IT, pwede natin gamitin as input yung mga user data, yung mga commands, yung mga software requirements. So, hindi ako masyadong ganap dyan kasi hindi naman tayo IT, no? Pero yan yung mga example, no? Pagdating naman sa process, yan. So, ito naman, it refers yung action po or yung step-by-step procedure, no, to transform or to convert yung atin pong input doon po sa target natin na output. No. So, dito sa stage na ito, dito po yung mismong, yung actual work, yung kung saan po nagkakaroon ng, it is where yung transformation po happen. So, kung example natin, if doon muna tayo doon sa example natin kanina, yung mga raw materials, labor. So, we can have yung process na nag involve ng pagkakaroon ng assembly, yung machining, or even checking po ng ating quality. No? So, doon sa previous natin na example, no, yan, kung ang input natin will be user data, we can have the data processing. Kung commands yan, then we can have the algorithm execution. Or kung software requirements, then we can have the software development. And then, next po is, yan na, yung last is the output. So, yung output naman, yun yung final product. Or even, pwede rin na services or pwede rin naman na results that is generated by the process from the input. No? So, itong mga output na ito yung purpose noong system natin. Kung dinesign siya para ma-produce yung tinatarget na output na iyon. No? So, pwede natin dun sa example natin dun sa taas, no? So, pwede nga maging output natin dyan, it can be a finished goods or product, no? While sa IT system naman, we can have yung output na yung process data, yung mga reports, yan, or yung working software application. No? Okay? Okay. So, dito makikita niyo po yung sample na IPO model. No? So, you can see here, napaka-general niya talaga. No? So, dyan po, sa input, dyan natin ilalagay yung mga knowledge requirements. Sabi ko nga, yan yung mga concepts po, no, theories na may kinalaman sa sa atin pong study. So, dyan natin ilalagay ano ba yung background of the study, ano ba yung expectation natin, ano ba yung mga ideas na meron tayo. Also included dyan, ano yung mga possible na softwares na gagamitin natin, hardware, yan. And then for the process, since ang study na ito, this is relation to IT, no, online expert system, yan, for health clinics. So, the process will include to planning, the system analysis, system design, the development, testing, implementation. No? So, if we are to consider the kind of research design that we have, so possible it will start with the planning, no, designing process, no, testing, fabrication process, testing process, yan, modification, so on and so forth, no, implementation. No, and then yung output, di yung output natin is yung na-develop natin ng machine. No? Tapos kung merong product yung output, then included din siya dito sa output. Ano? Okay? So, yung next naman po na klase ng model natin is the CDIO model. Okay? So, yung CDIO model po natin, it means conceive, design, implement, operate. So, actually, medyo bago lang ito. No? In our university, this is being applied, I think, year 2014. Nung simulan natin gamitin itong CDIO model na ito in our university, specifically in our college. No? Since ito po kasing CDIO model, this is an educational framework.
no, na dinesign po siya primarily para po sa engineering education, no, para po sa engineering students natin, para ma-prepare natin sila for the real world engineering task, no. So, yung model po natin emphasizes a hands-on, a project-based approach to learning. No, wherein yung mga students po natin ay engaged dun sa buong proseso po ng engineering from halimbawa conceptualization process, yan, hanggang sa siya ay mag-operate up to the final product or yung magkaroon po tayo ng final product or yung ating po na system. No, so kung kanina ang components ng ating pong IPO is the input process output, dito ang components natin sa kanya is syempre yung conceive stage, design stage, implement stage, and yung operate stage. No. So pagdating po sa conceive stage, no, wherein ito po yung initial stage ng ating engineering process, kung saan po dito natin ina-identify ano ba yung need. No, dito natin dinidefine ano ba yung problem. No, at the same time, dito rin po yung proseso kung saan nagde-develop po tayo ng mga ideas or yung concepts natin. No. So ano ba yung common activities na nangyayari pagdating sa conceive stage, no? So dito po nagkakaroon tayo ng problem identification, no? Nagko-conduct tayo ng needs assessment. Kailangan ba talaga nating mag-proceed? Kailangan ba talaga mag-conduct tayo ng study? No, so diyan po natin siya diyan dapat siya ma-justify. No, same with feasibility analysis, no. And then from there, diyan tayo magagather ng information, i-include natin ano ba yung mga requirements, no, na kailangan nating i-consider. And then from there, pwede na tayong mag-conceptual design. No? So, example, halimbawa, if we are to consider in the context of automotive engineering. So, sa phase na ito yung nagko-conduct tayo ng brainstorming. Kasi alam na natin yung requirement ngayon, mag-iisip na tayo ng possible na ideas para magkaroon tayo ng bago na klase ng fuel efficient na engine. No. And then yung second stage po natin is yung designing stage. So sa phase po na ito, yung mga initial natin na concepts, yung ideas na nakuha from the conceived stage, we transform them into yung detailed plan or blueprint. No. So, dito po sa design phase, dyan po tayo, kumbaga nagkikreate na ng mga talagang inilalagay na natin yung mga technical specifications, nagkikreate tayo ng model, nagkikreate tayo or nagge-generate tayo ng prototype. No? So, ano ba yung common na activity or process na ginagawa natin pagdating sa design stage? Yan na yung nagkakaroon po tayo ng detailed design work, no? Meron tayong simulation process, no? Meron tayong modeling, yan, drafting, specifications, and dyan din po pumapasok yung prototyping process natin. No? So, nakikita niya dyan, okay. So, ibig sabihin, kung kanina doon sa process, diba, simula kami sa planning, dito pala, pagdating sa design, doon kami sa designing phase. No? So, ibig sabihin, kung if we are to consider yung objective natin, doon pa lang sa number 1 ay nandito na siya. No? Okay? Included na siya. No? And the next po is the implement stage wherein dito naman sa part na ito, kung mapapansin ninyo dito ang designing process, ito lang yung laman ng ating design. No, sa implement stage, dito naman po kung saan yung actual construction, no, actual manufacturing or dyan po tayo nagkakaroon ng coding, no. Dito po sa phase na ito, kumbaga kung yung design natin nata-translate natin into a physical product or working system na siya. No? So, ang activities natin dyan is yung process ng pag-manufacture, yung pag-construct, programming, system integration, and testing. So, ibig sabihin, if you are to consider if design and development, sa implement, dyan napapasok yung fabrication part na. No, diyan na rin magkakaroon ng testing. No? So, ibig sabihin, kasama under ng implementation yung fabrication, the testing, may it be preliminary or performance, or even yung quality checking natin.
no? Kasama din dito. And then for operate naman, which is yung final phase ng atin pong CDIO process. No? So yan naman yung gagamitin na natin yung mismong product natin o yung system. No? So it includes yung operation, yung maintenance, and eventual decommissioning or if in case, upgrading ng ating system. So ano ba commonly ang activities natin dyan? Dyan po yung operation, monitoring, maintenance, user feedback collection, troubleshooting. Kaya kung mapapansin ninyo, pagdating sa mga studies sa library natin, ang laman ng operate part is, yun na, nakalagay na doon yung na-develop na machine, tapos nakalagay din doon since nag-provide tayo ng manual, di ba? Ng maintenance manual, operational, nakalagay din siya doon. And then also, kasama din sa operate natin yung mismong product natin. Ibig sabihin yung product ng ating output. Halimbawa dun sa example na banana leaf to eco plate. So, ang nakalagay doon is the designed and developed, yan, heating and pressing machine, yan. Tapos ay kasama din doon yung eco plate, banana eco plate, tapos yung operational manual. So, yun yung naman ng atin na operate stage. No. So, ano ba ang purpose at benefit ng CDIO model? So, basically, in general dito, no? So, kasi yung CDIO model, pagdating sa mga student, no, talagang full cycle of learning siya. Bakit? Kasi talagang nagsisimula siya sa simula. No, yung proseso natin is nag-start talaga yung pagkatuto ng mga students natin starts from the idea, no, ideation process or conception process hanggang sa ma-produce na natin yung atin na naiisip na product. No, and then also, pagdating kasi sa CDIO na approach, no, dun sa process na ito, ang mga students natin, they learn how to apply yung theoretical knowledge going to practical problems, solving ng practical problems, no? So, they know and they understand yung, sabi nga dito, both why and how. They know bakit ito nangyayari, bakit siya nangyari, bakit siya nagawa, pero hindi lang puro bakit, no? Nalalaman din nila at natutunan papaano ito nangyari, papaano siya ginawa, no? So, isa pa is that yung model natin, it emphasizes, sabi nga natin, hands-on talaga. No? Project-based learning ang meron, ang natututunan ng mga students natin. No? And then also po, no, throughout this CDIO strategies, yung mga students natin, they collaborate in teams, which helps them to develop yung important skills pagdating sa communication, sa leadership, as well as project management. Kasi again, part po ng ating process, lalo sa conceive stage, diga, nabanggit kanina, nandiyan yung mag-ideation kayo, mag-conceptualize kayo, brainstorming kayo with your group members, diga. So talagang nade-develop yung communication skills natin. No. So, eto, meron tayong example dito ng CDIO model. No? So, you can see there the general requirements, knowledge requirements, yung concepts natin and theories, what are the hardware requirements, and then papasok na dyan yung design, kung saan, kung makikita ninyo or mapapansin ninyo, ang required dito is all about designing process. Ano yung requirements in terms of materials, in terms of system, how are we going to make, halimbawa, yung design, gagamit ba tayo dyan ng softwares, are we going to use AutoCAD, SolidWorks, so on and so forth. No. Pagdating sa implementation, kanina based sa description, diga sabi doon, yan yung manufacturing process, kasama na din dyan yung mga testing. No. So, included dyan the fabrication, no, preliminary and performance testing, laboratory testing, and then yung operate na wherein we are to use yung ating pong product. Wherein dito, yan, yung separator, yung manual, and then yung output, or sorry, product ng ating output. No. Okay po. So, ala ang galing, 3:22 na, wala pa, hindi pa nawawalan ng kuryente. No.
Okay, so idagdag ko lang kasi dalawa lang itong nandito sa ating module. We can also have yun pong isa pang klase ng model na pwede nating gamitin which is the engineering design process. No, so sa engineering design process po, okay, so I believe this is being introduced to you during your introduction to engineering. No, sana ay naaalala ito. No. So this process, this is adopted from University of Colorado Boulder, wherein ito po is a series of steps na guide din sa mga engineering teams kung paano tayo magso-solve ng problem. No. So this kind of process, this is an iterative one. Ano bang ibig sabihin noon? Ibig sabihin po, we repeat and repeat yung mga steps natin as many times as needed hanggang kailangan, no, hangga't pwede pang ma-improve, no. So gagawin natin siya, sabi nga, to make improvements along the way because there are cases na sa unang try natin hindi naman kaagad ay okay. No, there are cases na talagang kailangan na mag-i-improve tayo, no, na meron tayong imo-modify, no, because during the process of testing, yun, nagkakaroon minsan ng failure, no, doon natin nakikita na, okay, meron pa palang mga possible na pwede tayong magamit or pwede pang may mai-improve pa talaga yung initial natin na naisip na solution. No. So you can see here, yun pong step by step process ng EDP or ng engineering design process. No, meron tayong 7 steps. It can, yung 7 steps na to is yan, yung ask, research, imagine, plan, create, test, and improve. No. So, pito yung process na ito. So, yan ay nagsisimula dun sa asking stage. No, kung saan po, ina-identify natin ano ba yung need, ano ba yung problem, no, ano ba yung pain points natin, no, na kailangang ma-address. At the same time, uh, dyan din po natin pinapakita or dyan natin nalalaman ano ba yung mga possible na constraints, no. Constraint, ibig sabihin, ano yung possible na maging difficulty natin pagdating sa conduct ng research. No, for example, do we have the resources? No, do we have the money? Do we have the energy to do the research? No, ayan. And then after nun, dyan din po papasok yung kumbaga mag-aano tayo, um, ano tawag dito, we try to gather information, no? And then yan, papasok na dyan yung researching the problem. No? So, meron ka nang dyan na papasok din na mag, anong tawag dito, um, empathy. Alam niyo ba yung term na empathy? You try to, uh, uh, kumbaga ay ikaw yung umupo sa kinauupuan ng mga taong nakaka-experience ng problem. What will you feel if in case ganito yung gawin? How will you feel? What will you feel? May mga ganan. Magre-research kayo. Gagather kayo ngayon ng data na kakailanganin with your study. No? And then also, maliban pa dito, magre-research ka din. Oh, dun sa naiisip mo, ano kaya yung mga solution na existing na pwede ko pang mai-improve? No? And then from there, yan, mag-i-imagine tayo. So, yung proseso ng pag-brainstorming, ng conceptualization, dyan na po siya papasok. No, na as a group of people, no, magse-search tayo, ano yung mga possible na maging solution. So, syempre, sobrang daming idea nun. No, sobrang dami ng idea na yon. So, pagsasama-samahin natin, alin yung pwedeng pagsamahin, alin yung solo lang, alin yung hindi pwedeng pagsamahin, alin yung um, pinakamagaganda na possible nating magamit. And then from there, no, tawag dito, ika-cluster nga natin sila. Pipili na tayo ngayon sa mga cluster natin into the planning process, di ba? Pipili tayo ngayon ng mga pinakamaganda na solution. And then from there, we create the prototype. No, nag-create tayo ng prototype para ma-visualize natin ano ba magiging itsura ng pinopropose natin na project. No, ano ba ang anong tawag dito? Ano ba ang magiging itsura ng ating pinopropose na project? Ano? So, wait lang ha.
Wait lang ha. Okay. Dun sa creation ng prototype yan, sabi nga natin, magpa-prototyping tayo, no? So, we test yung concept by creating yung prototype for us to, yon, visualize, no? Ano ba yung magiging finished product? So process na ito, you can see or you can find yung mga areas na pwede nating i-improve as well as kumbaga having this prototype we can validate yung mga existing na possible na yung mga existing na concepts natin, no? And then from there, after nating ma-prototype, magte-test tayo ngayon. So, after testing yung prototype, it will, kumbaga, clarify, no, yung mga important questions, no, i-clarify to answer yung mga important questions as well as, kumbaga, para ma-identify natin yung mga ano ba yung potential na mga flaws or ano ba yung potential na drawbacks dun sa na-prototype natin, no? So, yung result ng bawat testing, it will help us, kumbaga, makapag-troubleshoot, para, yung, ano mo yan, yung mag-trial and error, no? And because of that, yung process, sabi nga, diga, iteration siya. So, we iterate yung prototype as many times as needed para makapag-produce tayo nung tina-target talaga natin na final product, no? So, after testing, sabi nga natin, meron tayo diyang pagkakataon na, ay, um, parang may kulang pa, no? May times na may mga magiging comments, may mga feedbacks, no? So, may result yung prototype na iyan. In some cases, there is a need or yung prototype natin should be subjected for improvement, no? So, ayan. So, if there is a need na mag-redesign, so be it, no? So, yung mga information naman na yun, dun sa testing, they are being used para po makapag-create tayo ng mas customized na solution doon sa na-address natin na problem. So, yun ang ating engineering design process po. No. So, basically, if I were to suggest, no, I hope not to see na yung IPO kasi sabi ko nga napaka-general niya. And since meron naman tayo dito na talagang pang-engineering na approach, no, or na model na pwede nating gamitin, no, so I hope ito na yung gamitin ninyo. So, either CDIO or the engineering design process. Kasi kung mapapansin ninyo, mas detailed din siya. Sabi nga, diga, mas maganda na mas detailed, at least kita natin yung outline mismo as well as magkakaroon ng focus yung study natin, no? So, commonly, for EDP, again, CDIO, kahit na anong klaseng research design, pwede siya under ng engineering, no? Under engineering education. But, very common, if we are to use the engineering design process, is kapag halimbawa design and simulation. Bakit? Kasi medyo it will be costly kapag halimbawa tingnan niyo naman yung process ng sa EDP. If we are to prototype, no, and then we test it, and then if there is something na need nating i-improve, then we have to modify, we have to improve. So, kapag development kasi, it entails cost kapag ka modification, diga? So, gastos ng gastos yun. Pero, talaga namang ganon because we want to look for the optimum design, no? Pero commonly, no, ang ginagamitan po ng ganitong klase ng anong tawag dito, ganitong klase ng model is those na design and simulation. No, kasi ang magbabago lang is syempre yung soft copies, no, yung nasa computer lang natin ang magbabago yung design mismo. Then we try to simulate it, test it until kung may magbabago, eh yun lang din ang i-edit natin. No? So syempre ang constraint lang niya is yung time, no? Pero yun po yung common natin na ginagamit. I hope not to see na yung IPO. No, gumamit na tayo either CDIO or the EDP. Ano po? Okay po.
So, may question? Yan. Hanggang dito muna tayo, no? Ituloy natin yung discussion ng ethical issues next meeting, no? So, meron ba kayong question, concern, clarification, violent reaction? So, nagbigay na ako ng ng pointers, no. I hope not to see na or 'wag na kayong gumamit. Diniscuss ko lang kasi pwede naman kasi talaga siyang gamitin. But since meron naman tayong specific na for engineering na klase ng model, eh yun na lang din ang gamitin natin, no. So, it's either CDIO or EBP. Okay po. May question pa? Concern, clarification? So, actually, parang nasa akin ang inyong module. I already finished checking it last Tuesday. No. So, I thought, ay, nga pala na pag-usapan natin na parang Friday nyo makukuha, no? Sunday, hindi nyo kinuha? O hindi rin, dahil naka-online na kayo, hindi na kayo pumasok. No? Pero, okay na siya. Andi dito na siya. Nung Tuesday ko pa siya. Pinilit na tapusin. No? So, I hope, ay di ayun. I-check natin siya. No? Okay po. So, kung wala na po tayong concern, question, clarification, thank you for your attendance, guys. No, so, kayo mag-iingat palagi. No? Ingat-ingat kayo. Pwede na kayo mag-leave sa meeting room. Thank